Maayong adlaw mga bata. Sa subong nga tion, mayara kita isa ka istorya nga pagapamatian. Ini ginatawag nga si Pika kag ang isda nga ginlaragway nanday Crizel Ann Bermejo kag Kathleen Faye Arquesola. Isa ka adlaw, may isa ka matahom nga kuring nga ang pangalan Pika. Mga bata, ano gani ang pangalan sang kuring? Tama, Pika. Isa siya ka mapintas nga kuring kag maghilig maglibot-libot sa ila nga baryo. Samtang nagapadayon siya sa iya nga paglagaw, nakakita siya sang isa ka dako nga isda nga ara sa duta. Mga bata, ano gani ang nakita ni Pika nga ara sa duta? Tama, isa ka dako nga isda. Nagtulok siya sa iya nga wala, kag nagtulok man siya sa iya nga tuo. Kay ginlantaw niya kung may nakakita pa sa iya nga iban. Pero wala gid siya sang may nakitaan. Mga bata, may nakitaan bala si Pika nga nagalantaw sa iya? Tama, wala siya sang may nakitaan. Ay, para ini sa akon. Malipayon nga siling ni Pika, kagindalan niya ang isda. Samtang nagalakat si Pika, nakita niya ang iyang abyan na si Seka. Mga bata, ano gani ang pangalan sang abyan ni Pika? Tama, si Seka. Pika, pwede ko kapangayo gamay nga isda? Hambal ni Seka. Hindi kuya, para niya sakon. Mataray nga siling ni Pika sa iyang abyan nga si Seka. Mga bata, ginhatagan bala ni Pika ang iya abyan nga si Seka sang iya isda nga nakita? Tama, wala niya gintagaan ang iya nga abyan. Nagdiretso lang si Pika sa iya nga panglakaton kag wala ginsapak ang iya nga abyan. Pag-abot niya sa isa ka mahipos nga lugar, gusto niya nagidyakan unang iya nga isda. Pero gusto niya pagid mangita sang mas tago nga lugar para wala sa may makakita sa iya kag makapangayo sang iya nga dala nga isda. Karon, nagpadayon siya sang iya nga paglakaton. May nakita siya nga isa ka suba. Mga bata, ano gani ang nakita ni Pika? Tama, suba ang iya nga nakita. Naglantaw siya sa suba kag nakita niya ang isa pagid ka kuring nga may dalaman nga isda. Mga bata, ano gani ang dala sang isa ka kuring nga nakita ni Pika? Tama, may dalaman siya nga isda. Sino ni siya man? May isda man siya. Hambal niya samtang nagaatubang sa kuring. Wala siya kabalo nga refleksyon lang ininiya sa tubig. Dadako pagid ning isda niya kaysa sa akon haw. Kinanglan makuha ko to. Siling ni Pika. Bangod na hisa siya sa kuring nga kaatubang niya. Gusto niya gid kwaon man ang isda sang isa to ka kuring. Nagpurahaw siya para mahadlukan ng isa ka kuring. Mga bata, ano ganing ginhimo ni Pika para mahadlukan ng isa ka kuring? Tama, nagpurahaw siya. Pagbukas niya sang iya nga baba, nahulog ang isda sa suba. Naglutaw-lutaw ini hasta nga ginanod na sang suba. Ako na to ya isda, ibalik di sa akon. Hambal ni Pika pero wala na siya sang may nahimo. Mga bata, ano gani ang natabo sa isda ni Pika? Tama, ginanod sang suba. Nagpaingit siya, pero wala na siya sang isda. Tungod sang iya pagkadalok, nabilin siya nga gutom, kag wala sang abyan. So moral lesson of our story is that being greedy will cost you a lot. Sometimes, you lost some material things, foods, and most importantly, someone you treasure the most. Don't let greed overcome you. Let us spread kindness, love, and generosity for a better and happy life. Ang pagiging dalok, madamo sang kabaylo. Kung kisa, madulaan ka sa mga bagay nga importante sa imo, kisa pagkaon,
Kag kung kisa ang mas malala pa, madulaan ka sa mga pinalangga mo. So, dapat, hindi mo pagpabayan nga ang kadalok magkaon sa imo bilog nga sistema. Dapat, magbinalanggaanay kita kag maging mabuot sa aton nga mga abyan. Dapat hindi kita maging dalok para mangin maayo kag mangin malipay ang aton nga pagpangabuhi. Naintindihan bala sang tanan? Wow! So, amula na ang amon nga istorya. Tani, may naintindihan kamo kag may napulot kamo nga lesson sa amon istorya nga si Pika kag ang isda. Ako gali si Ma'am Wenel Shane D. Bolivar, ang inyo nga taga-istorya. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati.